Wala kang yeast at wala ka ring baking powder, naku okay lang yan dahil makakagawa ka pa rin ng ganito kasarap na donut. At alam nyo ba na 3 ingredients lamang ito? Naku, kung interesado ka nga tara, samahan nyo na ako magluto ng mini donut. So una nga ay meron ako ditong kaldero at naglagay ako dito ng 1 cup ng evaporated milk. Bahagya lamang natin itong paiinitin, then kapag sa tingin ninyo ay umiinit na itong ating gatas, ay maglalagay naman tayo dito ng 1 cup naman ng all-purpose flour. Haluin hanggang sa malagyan lahat ng gatas. Then mas maganda po dito kung mamasahin nyo ito gamit ang inyong kamay. Pero syempre habang mainit-init pa, ito muna spatula ang aking ginamit at nung bahagya ng lumamig ay minasa ko na ito gamit yung aking kamay. Kailangan lamang po ay masang-masa at maging smooth itong ating pinakang donut dough. So kapag ganyan na ay eto meron din tayo ditong keso. Bali kahit ano pong uri ng keso ay pwede nyo pong gamitin dito sa ating donut. So nagsukat lang ako ng tigi 1 kutsara ng dami nitong ating donut dough at akin po yung ipa-flatten at syempre ipapalaman naman natin itong ating keso. So ayan, paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin at kapag nabalot nyo na pong lahat, syempre ipiprito na po natin yan. O diba, napakadali lamang ng donut na ito at saka yung ating mga sangkap talaga namang napakasisimple lang at sigurado ako na meron sa inyo nito. Yung mga sangkap nga na ginamit natin, kung wala naman kayong evaporated milk, ay pwede naman kayong magtimpla na lang kahit yung powdered milk. Pwede rin po yung fresh milk. So ayan, at after po nating mabalot lahat or mabilog lahat itong ating donut, ay ipiprito na po natin ito. Bali nakagawa po ako dito ng 15 piraso na ganyan po kalalaking donut. So ayan, isa-isa ko na po inihulog dito sa ating medyo may karamihang mantika. At yan po ay hihintay na lamang nating mag-brown katulad po nito at kapag ganito na po ang itsura ay pwede nyo na po yang hanguin. O diba sa 3 sangkap lang harina tsaka itong ating keso. At yung gatas nga po makakapagbilog ka na nitong ating donut. At hindi mo na rin talaga kailangan paalsahin pa yung inyong pinakang donut dough. Super less trabaho talaga nitong donut na ito. At kung gusto nyo nga po na medyo matamis, ay pagulungin nyo po sa asukal katulad po ng donut na nakasanayan. Pero kung ayaw nyo naman po ng matamis ay pwede nyo na rin naman pong hindi pagulungin sa asukal kasi kahit papaano naman may lasa na po yung ating evaporated milk. And may lasa rin naman po yung ating keso na inilagay dun sa ating donut. Pero kung gusto nyo nga na medyo may katamisan ng konti, ay pagulungin nyo pa rin po sa sugar. So ayan, after ko nga pong mapagulong lahat sa asukal ay eto na. Ready to serve na itong ating no yeast, no baking powder na cheesy donut. So sana nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw. At kung nagustuhan nyo po itong ating recipe ay pakipusuan nyo naman po. And syempre, mag-comment ka na rin ng I love cheesy donut. And kung hindi ka pa nga po naka-follow ay paki-like and follow nyo po itong aking page. Salamat po! So hala, serve and enjoy! Thank you for watching! Bye-bye!